Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Bernie Odfina. Magsitayo po tayong lahat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumanyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Tampok sa Ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus kay Simon bilang Pedro ang bato. Pinili si Pedro para maging pundasyon ng simbahan. Idalangin nating lumago ang ating pananalig kay Jesus. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang buong simbahan, ang Santo Papa at lahat ng kaparian. Sa tulong ng banal na Espiritu, patuloy nawa nilang pangalagaan ang banal na tradisyon ng simbahan laban sa mga makamundong ideolohiya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon,
Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala ng palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Elikim na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipipinid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambayanan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumubli may kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pinamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakapagpapaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay.
Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya ahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang mga pumuli sa inyong lahat, mga kapatid. Nasa ika-21 linggo na tayo sa karaniwang panahon, at ang ating tema ay isang matalinghaga at hamon para sa lahat. Sino ako para sa inyo? Ang kasarilinan ng ating Panginoon ay isa sa mga misteryo na dapat natin tuklasin bilang mga Kristiyano o mga tagasunod ni Kristo. At kung ating contextualize ang katanungang ito at ang pagtuklas sa kasarilinan ng ating Panginoong Hesus, alam natin na tayo ay nasa kapanahunan ng social media at napakaraming mga tinatawag na mga fake news, mga false
information na ating natatanggap at kaya kailangan ng tamang balita, tamang mensahe at tamang impormasyon. At dito, mga batid, kung sa panahon ng ating Panginoon Kristo, tinanong niya ang kanyang mga alagad kung sino siya para sa mga tao sa social media. Ano kaya ang kanyang tinatawag nating public image? Ayon sa mga tao, siya ay iba sa tunay na kasarili na ng ating Panginoon. Siguro kung sa ating panahon ngayon, ang social media ay magsasabi siya ay isang karpintiro, siya ay isang manggagamot, o kaya siya ay isang manggagawa ng himala, siya ay isang propeta, o kaya siya ay isang guro. So ito ang mga iba-ibang uri ng kasarilinan na nakilala ng mga tao sa social media. Ang kanyang public image. Ano naman kaya ang kanyang popular na uri? Siya ay ayon sa mga tao tulad ni Juan Bautista o kaya Elias o Jeremias o isa sa mga propeta. Kaya ating natuklasan na ang mga tao, ang madla sa social media ay nagkulang sa kanilang kaalaman o pagkakilala kung sino si Jesus para sa kanila. Kaya ating suriin, mga kapatid, kung ano ang tunay na kasarilinan ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Hesus na inahayag mismo ng alagad na si Simon. Alam natin, mga kapatid, na ang autoridad at ang katalasan lamang ng Diyos ang siyang di matarok at di kaya sa pantaong pangunawa, kundi mula mismo sa Diyos. Kaya nga ating narinig sa Ebanghelyo ng bigkasin ni Pedro kung sino si Jesus para sa kanila bilang mga alagad ng Panginoong Hesus. Sinabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Saan kaya galing ang kanyang pagpapahayag tungkol kay Kristo Jesus? Ating nalalaman yan nang sinabi ng ating Panginoon Kristo, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Kaya ang autoridad at ang katalasan lamang ng Diyos na ibinigay, ipinagkaloob kay Pedro, na siya ang makapagpahayag sa tunay na kasarilinan ng ating Panginoon Hesus, na siya nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya, mga kapatid, ang pagpapahayag ng pananampalataya ni Pedro kay Jesus ay isang handog na tinatawag na katampatang gantimpala mula sa Diyos bilang inspirasyon, bilang kakayanan na inihandog kay Pedro bilang isang grasya o biyaya o pagpapala mula sa Diyos Ama na nasa langit.
Kaya mga kapatid, ipinagpatuloy ni Jesus ang paghandog kay Pedro sa isang kapangyarihan at autoridad na mula mismo sa Panginoong Diyos. Sinabi sa ating ebanghelyo, ayon sa sinabi ni Jesus kay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Kahit ang kamatayan ay hindi makapananaig sa simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya kahit ang pandemic, mga kapatid, kung i-contextualize natin sa ating kapanahunan, hindi makapananaig sa simbahan kahit hinadlangan, kahit pinigilan na magdiriwang ng misa na iilan lang ang mga tao. Nasa labas pa nga ang mga tao. Hindi makapananaig ayon sa autoridad at katalasan ng Panginoong Diyos na ibinigay sa simbahan sa pamagitan ni Pedro ang bato na kung saan itinatag ang simbahan ng ating Panginoon. Isang autoridad pa ang ibinigay kay Pedro, ang mga susi ng kaharian ng Diyos ay ibibigay ko, ipagbawal sa langit ang ipinagbawal dito sa lupa, ipahintulot sa langit ang ipinahintulot ng simbahan dito sa lupa. Mga kapatid, walang kahit sino man tao na makapagbigay ng autoridad at katalasan na ibinigay mismo ng Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating tanging autoridad na nagtatag ng ating simbahan. Mga kapatid, sa ating pananampalataya, para naman sa atin ngayon, sino? Si Jesus para sa atin ngayon. Ito, mga kapatid, sa ating kawawaan ay kailangang tugunan. Kailangan nating sagutin ng bawat isa sa ating panahon. Dahil sa napakalaking hamon at pagsubok na dinanas natin sa panahon ng pandemic. Alam natin ang lahat ng naranasan natin, buong mundo. At kaya ito ay nagpapahiwatig kung tayo ay tulad ba ni Pedro na matatag sa kanyang pagpapahayag ng kanyang pananampalataya, ikaw o kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Buhay ang Diyos sa pamagitan ng ating buhay bilang isang simbahan, isang mistikong katawan ni Kristo, na kailangan na matatag lagi ang ating pananampalataya at ang ating pagtatalaga upang ang ating sarili ay ilaan para sa ating Panginoong Diyos na sundin lagi ang kanyang kalooban, ang kanyang utos, ang kanyang autoridad, ang kanyang katalasan. Kaya idalangin natin, hindi lamang ngayon sa ating pagdiriwang ng banal na misa, kundi araw-araw, bawat saglit, bawat oras sa ating panahon ngayon,
na punong-puno, na matatag na pananampalataya at pananalig sa kapangyarihan ng Diyos, sa autoridad ng Diyos, sa katalasan ng Diyos, upang tulad nga sa sinabi ni Pedro sa kanyang unang sulat sa Kabanata 2, mga talata 5 hanggang 6, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos na mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamagitan ni Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. inihabilin ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pagkakaisa. Idalangin natin sa Diyos Ama ang mga naglilingkod bilang mga pastol sa ating simbahan. Lumalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, maging gabay ng sambayan ng Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga aral at moralidad na ayon sa banal na tradisyon ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsikap nawang labanan ng mga pinuno ng ating pamayanan ang kapangyarihang nagdudulot ng dahas, pagkabahagi, kawalan ng hustisya at kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makita nawa sa gawa ng mga katikista, guro at mag-aaral ang magagandang asal na kanilang itinuturo at natututunan upang madama si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapukaw nawa ng mabuting balita ni Jesus ang damdamin ng mga lider na kasama sa usaping ekonomismo at dialogo sa pagitan ng mga relihiyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng walang hanggang sigla at buhay ang mga kapatid nating pumanaw sa piling ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon,
Pinatatag mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Pedro at ng kanyang mga kahalili. Igawad mo ang mga biyayang kailangan namin upang lumago kami sa isang pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang anak mo na naghahari kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Puri ka Diyos sa mga ipasas sa libutan sa magandang loob. Ito ang aming may alay mula sa lupa at huwag ng aming pagawa ang tinapay ng kapal. O puri-puri ka Diyos sa mga limikha sa libutan sa magandang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at huwag ng aming pagawa ang alap nito para maging lamig nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ako ang pamamayan. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa atin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco, naming Papa, at ni Broderick, naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ay hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan
sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Antipona sa komunyon. Ang halaman ay namunga at may pagkaing nakuha. Ubas na dulot ay sigla, pawang bigay ng Diyos Ama upang tayo'y lumigaya. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway, tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare, et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare, et servire, Domino, in everything, love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare, et servire, Domino, in everything love and serve the Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiluhod po ang lahat para sa Orasyo Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo na ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagbalang Birhen. Amen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsipupo muna ang lahat para sa ilang mga paalaala. Bilang pagsunod sa panawagan ng ating mahal na tagapangasiwa, mga kapatid, ayon sa aklat ni Propeta Malakias, sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ng buong buo ang iyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito, kung hindi ko bubuksan ang langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Mga kapatid, dahil sa pandemyang ito, nahihirapan ang simbahan, natustusan ang mga gastusin tulad ng pasahod sa mga empleyado, mga gamit sa misa at maintenance ng buong simbahan. Dumudulog po ang simbahan sa ating lahat na mga nananampalataya na kung maaari ay mag-ambag ayon sa ating makakaya. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo ko kayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayag kanyang pagkalinga at habag, isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.